Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. Nandito tayo ngayon sa Don Antonio Heights, Quezon City, dito sa Holy Spirit, Barangay Holy Spirit. At meron tayong installation dito. Ang number of panels ay 18 pieces na 550 watts. So ibig sabihin, more than the capacity of the inverter. Kasi ang inverter natin dito na DEA hybrid and on-grid inverter ay 8 kilowatts. Okay? So yung 18 pieces na 550 watts, ang total wattage niyan ay nasa 9.9 kilowatts. So sinobrahan natin dahil nga gustong i-max out ng client yung kanyang solar production at makuha niya talaga yung pinakamagandang harvest para mapuno yung kanyang dalawang battery na 280 ampere hours. So eto na yung ngayon, halos patapos na kami. Naglalagay na lang kami ng bridge ground. Ayan, yung grounding yan. Pero ang tawag natin dyan ay bridging. Bridging, ibig sabihin parang tumatawid, dahil bawat panel, kagaya nito, ipapakita ko. Ayan. So ito ay nakatap dito sa isang frame ng solar panel at connected dito sa another frame ng solar panel din. So ngayon ang tawag dyan ay bridging. Pwede rin naman na ang connection ay merong konting loop papunta rito sa kabila. Pero ito ay papalitan na lang. Papalitan natin So maglalagay tayo ng naka-loop ng konti para pag nag-adjust tayo, halimbawa may gagalawin dito, ay maimumove natin ng konti. Okay? So kaya kinakailangan yung bridging. So kung makikita ninyo, yung pag-tap natin dyan ay metal to metal. Tinanggal natin yung rubber nitong tech screw. So tingnan natin, meron na tayong ginawa dito na bridging para sa ground. Ayan. So naka-loop din ito. Kaya nga gaya ng sabi ko, pag niloloop natin, ayan, ay pwede nating ma-adjust dito, pagka meron tayong halimbawa dudukutin natin yung MC4, pwede nating ma-move itong panel, tatanggalin lang natin yung mid clamps at madudukot na natin. So pupunta tayo mamaya sa baba, at ipapakita ko yung setup natin doon. At halos patapos na rin. Naglalagay na lang tayo ng battery cable. So yung dalawang battery na yon ay nilagay natin yung bus bar. Para yung bus bar na yon ay dalawang piraso, positive and negative, para maganda yung daan or yung flow ng current from battery to inverter. And at the same time, from solar charge controller na nasa loob ng inverter papunta sa battery. So in and out lang yon, at ang dadaanan nun ay yung ating DC MCCB or direct current molded case circuit breaker. Okay, so punta muna tayo sa baba. Ayan, at nang maipakita ko sa inyo yung setup at saka makita ninyo yung isolation ng mga appliances na pwede lang paandarin during brownout. Okay? So ayan mga ka-solar, tapos na tayo, Actually ay nagko-cover na tayo. At ipapakita ko sa inyo ngayon yung battery na nagko-communicate na yan. Diyan meron ng communication cable tayo nilagay, yung kasama dyan na kulay blue. Ayan.
At saka itong yellow ay CAN port ang connection niyan. Papunta rito. Papunta dyan sa mismong inverter. So CAN port yan. Communication Area Network. Communication Area Network. Okay. So titingnan natin kung balanse ang voltage. Ayan, 52.09, 52.03. So nasa 52 volts tayo. At parehas yung hinuhugot na amperahe, ano? Nasa 5 amperes. 5 amperes din dito. So yan ang kagandahan pagka gumamit ka ng bus bar. Ito, at saka parehas yung size nung battery cable mo at parehas din yung haba niyan. So although dito siyempre nag-loop na yan, kaya kung ano yung haba nung positive, ganun din dapat yung haba nung negative na siyang pumunta rito sa ating DC-MCCB at patungo yan dito. So naka single battery cable tayo, pero ang size niyan ay oversized na dahil 50mm squared na itong ginagamit natin. So dito sinape natin yan dahil itong positive ay hindi dapat magdikit dito sa negative. So may another bus bar yan nakalagay dito sa loob nito. Natakpan na yan para insulated and secured at nang hindi magkadikit. So titingnan natin yung SOC ngayon at SOC ng battery at i-compare natin doon sa inverter yung SOC nya. So para lang ma-prove sa inyo na talaga nagko-communicate yan. Ibig sabihin nagko-communicate, nag-uusap yung battery natin at saka itong inverter. So kung makikita nyo, 28.33, 280 ampere hours, 79.3 ang remaining capacity. So sa kabila tayo, tingnan natin. So ganun din, 28.22, 79 din yung ampere hours nya. 0.3 difference, okay lang, negligible. Pero makikita nyo parehas ang hugot. Ibig sabihin parehas ang draw ng current. So ngayon mayroong BMS ito sa loob. So makikita natin ang capacity discharge ng bawat BMS. Pero sa ngayon since nakaparallel yan, dahil alam natin pagka nakaparallel nag-a-add up, nag-a-add up yung current. So titingnan natin ngayon kung ano yung maximum na capacity discharge ng BMS, your battery or yung battery management system. So ayan. Ayan. So lumalabas dyan na yung BMS nya. Okay. Yung BMS ay 390 amperes ang discharge limit. Ganun din yung charge limit, naka 390. So kung makikita ninyo yung battery current 10 amperes dahil nagparallel na yan. Dahil kung babalikan natin kanina, dito yung hinuhugot na amperahe, ayan, nasa 5 amperes. At ganoon din dito, 5 amperes din. So balance, yung amperahe in terms of intensity or yung amperes. Ayan, balance pumapasok doon. Kaya kung makikita ninyo, nakaparallel na yan dito sa inverter. Ayan, 10. So para ma-prove natin, ipo-prove natin na talaga nagko-communicate yung battery, tatanggalin ko yung isang communication cable. At makikita nyo ito, bababa yan. Lalabas dyan sa discharge limit na yung capacity lang ng isang BMS. Ibig sabihin, isang BMS lang ang lalabas dyan. At yung battery current, eto, dapat kumalahati yan. Kasi dyan sila nagparallel. So pag nagpaparallel, ulitin ko, ang amperahe ay tumataas or dumodoble, depende sa BMS. Okay, so hugutin ko to. Ayan. Ayan, so 390, ayun, nag 195. Ayan o, 195 at 5 amperes yung inuhugot. Okay. So ibig sabihin mga kasolar, yung 195 na yan, discharge and charge limit ay para sa BMS yan, or battery management system. At kung makikita ninyo yung battery current doon, 5 amperes, isang battery na lang ang pinapasa niyan. So makikita nyo na 28 pa rin yung state of charge niyan, at naka 100% yung state of health. Ibig sabihin yung kalusugan ng battery 100%.
At yung voltage, nag-i-stay yan. Ibig sabihin na remain the same pagka nakaparallel. At ibabalik ko yung ating communication cable para makita natin at nagko-communicate ang ating inverter at saka battery. Ayan, so tinap ko na. Nandiyan na yan. At babalikan natin yung inverter. Ayan, nag 390. Ayan o. So, nag 390 ito. Charge and discharge limit. At 10 amperes yung battery current. Okay, so okay na yan. At as usual, ano, itong mga connection natin, ito para sa PV cables, ano, sa solar panels, string 1, string 2. So ito naman ay surge protection device ng AC, surge protection device ng DC, ayan, para sa indirect lightning. At nakadiretso na yan sa baba, sa ground. At itong connection nito ay papunta ng grid. At yan, grid side. Samantalang ito, connection yan sa load side na nagagamit lang ito during brownout. Kaya meron tayong ginawang isolation, ano, ng connection yan na dapat dito yan dati nakalagay. Ayan po, kaya meron tayong mga binakante na rito. Ito, at nilagay na natin dito. At itong lahat ng ito, ayan na pwedeng paandarin during brownout. At karamihan dito, mga lightings, ayan, natasaksakan para sa ilaw na hindi naman masyadong mataas ang capacity or yung load consumption. Kasi pagka tinaasa natin yan at nagkataon na brownout, ang mangyayari dyan ay mag-e-error ang ating inverter o possible na masira pa. So may automatic transfer switch tayo dyan, pero naka-normal yan sa grid side. So wala namang magiging problema kung sakaling yan ay mag-brown out at yung kanyang connection merong time lag yan, lilipat dito sa reserve, kasi ang reserve natin ay load side. So ang ating client ay isang electrical engineer din, so alam niya na hindi lahat ng ating appliances doon ay paandarin during brownout. So mostly mga ilaw at saka electric fan. Okay, so nilagyan din natin ng DC isolator. At ito yung pinakabago nga na na-mention ko, no, na ating connection. Gumamit tayo ng bus bar. Medyo makapal-kapal din ito. Nasa 4mm yata yan. Saka per metro kasi ang ano yan, ang sukat niyan. Medyo mahal lang, pero para mapaganda natin at maiwasan yung voltage loss, kailangan talaga natin gumamit yan. Okay, so good to go na yan. Meron na siyang output ngayon. Ayan. Tingnan natin, ano, merong 450 watts, pero naka-zero sa Meralco. Ayan, oh. So wala kang kinukuha sa Meralco. At kung makikita nyo yung state of charge ng battery, nasa 28%. At ganun din yan dito. 28% din yan dito. Ayan, hanapin natin. Ayun, oh, 28. Ganda. 28% din. Ayan. So yan ang pinakamagandang connection natin ngayon. At saka pala mga kasolar, ano, yung connection natin dito sa bus bar ay cross-sectional o kaya ay diagonal configuration, no? Kasi yung positive, ayan, dito natin nilagay, at saka yung negative dapat dito. Kasi pag ang ginawa natin ay dito lang tayo nag-tap nung galing dito sa breaker, at halimbawa dito rin tayo nag-tap nung galing sa battery, merong maiiwan dyan na charge, ano, ng battery. Merong mauuna at saka may iwan. Kaya isang tapping dito sa ilalim at saka dito. Kaya cross-sectional yan, dulo sa dulo, para wala silang maiwan na amperahe. Ayun, yun ang pinaka-setup natin ngayon, ano? At nakita nyo naman sa taas, yun ang mga panels doon na 9.9. As compared dito, ayan, 10.4 ang kayang ipasok, ano, na solar panels dito. 10.4. Kaya lang ang variety ng ating solar panel ay 550 watts, kaya 18 pieces ang nailagay natin dyan. Kasi susobra naman tayo kung 20 pieces dahil abot ng 11 kilowatts na yon. So yan, tatakpan na lang natin yan mamaya. At ito nga pala, lastly, ano, finally, itong
current transformer sensor na yan, kung makikita nyo, yung arrow, ayan, yung arrow papunta sa grid, papunta sa labas. Okay. So kung magkabaliktad man, makikita nyo rin yan kasi dito. Pagbaliktad, pupunta sa grid flow at magkakaroon ng value yan dito. So ang gagawin lang, babaliktad rin lang ito sa number 5 and 6. Yung sa connection ng ating current transformer sensor. Ayun. Pagka nag-normal na, ayan, kagaya niyan, wala na kayong makikita na value doon sa grid at hindi na niya pinapapasok yung galing sa Meralco. Ayan. So sa ngayon, binabaan ko lang yung charging current, ano? Dahil bago nga yung battery natin para hindi mabugbog. Ayan. So mamaya itataas natin yan. At kung makikita nyo yung battery capacity, nagdoble na kasi parallel yan, tumataas ang amperahe. So yan yan, itataas na natin mamaya itong charge and discharge current. Kasi pagka nag-charge yan kinabukasan, kasi ngayon maulan pa, at least hindi mabubugbog, no? Hindi agad mabibigla yung pagpasok at paglabas ng current dito sa battery. So yun lang muna mga kasolar, at maraming salamat sa panonood. At muli usap tayo sa susunod na video. At nyo Solar, si Solar Ends.